Hindi masambit, umidang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga, katulad ng balong na walang hanggan, hindi nagmamaliw kanyang katapatan. Taong mahina, lubhang marupok, sa Diyos na hari, manalig ng lubos. Kaniyang kahabagay walang katulad, haring mga aliw at tagapagligtas. Amen. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon na aking buong puso, aking ipakilala ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Nakilang Diyos, kami ay lumalapit sa iyong presensya sa umagang ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa buong linggong pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Hiling po namin na buksan niyo po ang aming puso't isipan at ihanda niyo po kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Patnubayan niyo po ang aming tagapagsalita, Panginoon, na tanging kalooban mo lamang po ang masunod dito sa amin. Bigyan niyo po siya ng karunungan at sapat na kaalaman upang maibahagi sa amin ang katotohanan na sasaad sa iyong banal na kasulatan. Dahil ikaw lamang po ang aming matatakbuhan, ikaw na naghahari kasama ng Espiritu Santo. Amen. Tapat ang Diyos, unayan sa pagkagalit, ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa at sa kapaligiran. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan.
Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito, sa panibagong umaga na kami ay sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat o Diyos sapagkat kayo ang nag-iingat sa amin. Salamat sapagkat kami hindi mo pinapabayaan. Salamat Panginoon sapagkat kayo ang Diyos na aming kasama sa bawat araw na lumipas at sa mga araw na darating sa aming buhay. Kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito ay nais namin na maranasan ang iyong kalapitan. Nais namin, O Diyos, na kayo ay mabigyan ng kapurihan. Nais namin, Panginoon, na maging katanggap-tanggap ang aming pagsamba sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ay tunay na mabuti at hindi nagbabago ang iyong pagmamahal. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay amin pong ipinapanalangin sa iyo ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan, si Kuya June Cruz, si Kuya Noli Acosta, at si Rica May Chanel Mojado. Dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatid naming ito. Pagpalain ang kanilang buhay at gawin niyo po, Panginoon, na sa pagsapit ng kanilang kaarawan ay tunay na kanilang maranasan ang iyong dakilang pagpapala. Nawa, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ay tunay nga na maibalik po nila sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. At nawa ay iyong igawad sa kanila sa kabuuan ng kanilang buhay ang iyong dakilang pagpapala. Ganon din, O Diyos, ang aming patuloy na panalangin at hiling na iyong pakaingatan ng aming mga kapatid na naghahanap buhay sa iba't ibang bansa. Ingatan niyo po sila, samahan, Panginoon, at kayo ang magsilbing kaaliwan at protection po nila. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay samahan niyo po sa bawat sandali, sa bawat araw at sa bawat pagkakataon na sila man din ay humaharap sa iba't ibang hamon ng kanilang buhay. Dalangin din namin, Panginoon, maging aming mga kapatid na meron pong nararamdaman sa kanilang mga katawan, anuman pong mga karamdaman o mga pagkakasakit, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kagalingan. Hinihiling namin, Panginoon, na padaluyin niyo po sa aming mga katawan, sa aming mga buhay ang kagalingan, hindi lamang po sa aming pisikal, kundi sa kabuuan ng aming pagkatao. Patuloy kami na dumadalangin, O Diyos, na gawin niyo pong daluyan ng pagpapala at pagpapalakas ng aming pong ugnayan sa iyo, ng aming pananampalataya, ng aming paglago, ang online ministry, ang worship service po, ang Bible study at prayer meeting. Tunay nga, O Diyos, na ito po ay isang malaking hamon sa bawat isa sa amin. At dito masusukat, O Diyos, kung gaano kami, yung aming commitment, kung yung aming dedication na ilalaan ang panahon upang kami ay magsama-sama sa panahon ng pagsamba, sa panahon ng mga gawain, O Diyos. At tunay nga na kayo ang siyang patuloy na aming mararanasan sa mga gawain po namin through online. At alam namin, O Diyos, at umaasa po kami sa iyong kalooban at sa iyong kapangyarihan na kami po ay muling magsasama-sama sa iyong banal na tahanan. Patuloy naming pinapanalangin, O Diyos, ang aming kalagayan sa pagkakataong ito. Dalangin namin, Panginoon, ang aming nararanasan na COVID-19. Alam namin, O Diyos, na kayo ang siyang mag-iingat. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan kailanman. Alam namin, O Diyos, ng iyong kamay ang patuloy mong ihahawak sa amin
sa buong mundo, sa mga may karamdaman na apektuhan ng COVID-19, sa mga frontliners na ginagamit niyo po, Panginoon. Patuloy na kayo po ang mag-ingat sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming kalagayang ito ay malalampasan po namin sa iyong biyaya. Nawa, Panginoong Diyos, sa mga pagkakataong ito, gawin niyo pong matibay ang aming pananampalataya. At ituro niyo po sa amin, Panginoon, ang mga dapat po naming gawin. Ang mga dapat, Panginoon, na amin pong matutunan sa mga pinagdadaanan po naming hamon sa aming buhay. Salamat, O Diyos, at dalangin din po namin, Panginoon, sa amin pong mga kahilingan, mga panalangin ng iyong mga anak sa pagkakataong ito, na nakikinig, sumasamba at nananalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay amin pong inaangkin at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang aming mga pangangailangan. Alam namin kami hindi niyo po pababayaan. Kayo po ang Diyos na mabuti mula noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kayo ang Diyos na hindi kami bibiguin. Kayo ang Diyos na hindi kami iiwan sa mga sitwasyon na kami ay nahihirapan. Kaya gawin niyo pong matibay, gawin niyo po, O Diyos, na malakas ang aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, at patuloy po kaming lumalapit at nagtitiwala sa iyo. At patuloy mo kaming samahan at maranasan namin ang iyong banal na presensya sa amin pong ginagawang pagsamba. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, magsiparito kayo. Kayo'y magsibili at magsikain, o kayo'y magsiparito. Kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang banayad. Iyong ikiling ang iyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatwid, bagay na tunay na makaawaan ni David. Narito, ikaw ay tatawag ng mga bansa na hindi mo nakikilala, at mga bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo, dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana.
sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa iyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa iyong mga pag-iisip. Tayo pong lahat. Sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang nyebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidinig ang lupa at pinagsisibulan at pinagtutubuan ng halaman at nagbibigay ng bini sa mga hasik at pagkain sa mga ngain. Ating buksan ang Biblia sa Aklat ni Mateo, Kabanata 14, talata 13 hanggang 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad palabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda." "Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipuni ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po tayo? Kamusta po tayo sa ating mga tahanan? Nawa ay patuloy tayong nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Kami pangunahan mo at samahan at biyayaan mo po ng karunungan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maging pagpapala. Kung tayo po ay masugid na tagapakinig o nakikita natin sa FB yung pro tips ni Miss Maloy Malibiran sa Lumbides, ang sabi po niya, ang sinasabi doon sa bandang dulo, be a blessing in the workplace today. Na maging pagpapala daw po sa trabaho, sa lugar na pinagtatrabahuhan. Subalit, ang paalaala po sa atin, tayo po ay maging pagpapala
everywhere. Saan man tayo mapadpad at sa mga tao na ating nakakasalamuha. Sabi din po doon sa awitin na make me a blessing. Sabi din sa linya na make me a blessing out of my life when Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Make me a blessing to someone today. Napakagandang awitin at panalangin na tayo po ay maging pagpapala sa mga taong ating nakakasalamuhan. Kamusta po ang ating pakiramdam? Kapag tayo po ay nagiging daluyan o daan ng pagpapala sa mga taong ating nakakasalamuha, sa papaano mang kaparaanan, sa maliit man o sa malaki, ang mahalaga po tayo ay nagsisilbing pagpapala sa kanila. Tunay nga po na ang nais ng Diyos sa atin po ay maging pagpapala sa maraming tao at sa iba't ibang pagkakataon. Paano po tayo nagiging pagpapala sa marami sa simpleng paraan? No, halimbawa ho, mukhang lahat naman tayo ay nagpupunta sa fast food or minsan napila po tayo at dumating na po ba sa pagkakataon na baka meron tayong nakasabay o nasa likuran po natin na tingin po natin ay mas nagugutom na kung tayo kaya pang mag-PS o di po kaya mas may edad yung ating nasa likuran, nagawa po ba natin na sila ay paunahin? Yun po ay simple o simbolo ng pagiging tayo ay blessing sa kanila. Sapagkat masarap sa kanilang pakiramdam na sila ay napauna sa pila. At sa ganung paraan, tayo po ay nagsisilbing pagpapala. Sa ating pong teksto ngayong umaga, ang pagkapakain sa 5,000 tao. Ang kasaysayang ito, ang kwentong ito ay nagpapahayag ng himala ng ating Panginoon kung paano napakain ang napakaraming tao. Ayon nga po sa commentary, hindi lamang po 5,000. More than 5,000. 15,000 po ito. Yung 5,000, ang kabilang lang po dito yung mga lalaki. At yung iba po doon, sa 15,000, kabilang po doon yung mga babae at mga bata. Hindi po kinakount ang mga babae at mga bata sa kanilang kapanahunan. At makita po natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay nga po na isang halimbawa at larawan na ang buhay niya ay naging pagpapala sa mundo na siya po ay naandito. Sa maraming tao, sa mga naniniwala sa Kanya at sa hindi, siya po ay nagsilbing pagpapala. Ito din po ay hamon sa atin, mga kapatid ng ating Panginoon bilang Kanyang mga anak at bilang Kanyang mga tagasunod na tayo po ay maging daluyan at larawan ng pagpapala. Tatlong bagay po ang ating pagbubulayan kung paano po tayo o kung paano ang ating Panginoong Kristo ay naging pagpapala sa mga tao at ganun din po marapat tayo. Una po ay nakita ni Jesus ang pangailangan ng mga tao. Sa puntong ito, sa kabila po na merong pinagdaraanan ng ating Panginoong Kristo, hindi po naging hadlang na makita niya ang pangailangan ng iba. Bakit po? Sa panahong ito ay pumanaw si Juan na kanyang pinsan. At sa puntong ito, bagamat na siya po ay may pinagdaraanan, hindi po siya nagdalawang isip na tugunan o makita ang pangailangan ng iba sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Napakalaking po ito, hamon sa atin. At kung nais po natin maging pagpapala, mahalaga nakikita po natin ang pangailangan ng iba. Kung paano po na sa ating mga sarili, na nakikita natin na meron tayong mga pangailangan, na meron tayong mga dapat i-provide sa ating mga sarili, ganun din nawa
na sa ibang tao ay maging bukas ang ating paningin sa kanilang kalagayan. Subalit, nakakalungkot sapagkat maraming tao ang hindi mulat ang kanilang mga paningin sa pagtulong o pagtugon sa pangangailangan ng ibang tao. Sa ginawa po ni Jesus na pagpapagaling at pagpapakain ay magandang halimbawa upang mamulat ang ating mga paningin na makita ang kalagayan ng iba. Hindi po nakatiis si Jesus na makita niya ang mga tao nangangailangan ng tulong. Sa panahon po natin ngayon, gaano po ba natin nakikita ang mga pangangailangan ng maraming tao? Kapag tayo po ay lumabas, may mga pagkakataon na meron tayong nakikita sa lansangan ng mga tao na pulubi o mga tao talaga na para bang kailangan nila ng makakain o di kaya sa social media, ang dami nakapost minsan ng mga may sakit o pag nagbukas tayo ng TV, nanood tayo ng balita, marami pang iba. Makita natin, lalo na sa ngayon, sa kalagayan na dumadaan tayo ng pandemya ng COVID-19. Talagang maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Tayo po ay pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. Sabi nga po sa Filipos 2 verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ng inyong sarili. Maganda po na ating nakikita ang pangangailangan o kalagayan ng ibang tao o ng nakararami. Pangalawa ay tinutugunan ni Jesus ang pangangailangan ng mga tao. Bukod sa nakikita ni Jesus ang kanilang pangangailangan, naroon din po ang pagtugon. Pangalawang hamon, bukod po sa nakita ni Jesus ang pangangailangan ng ibang tao, ito po ay kaniyang tinutugunan. Jesus meets the needs of people. Sa verse 16 ay binanggit po doon, sabi nga hindi na sila kailangan umalis. Bigyan niyo sila na makakain, sabi ni Jesus. Ang ganda po ng tinuran ni Jesus sa talatang ito. Hindi na sila kailangan umalis. Kung atin pong i-rephrase ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, parang sinabi niya sa mga tao na huwag na kayong mag-alala, meron kayong kakainin. Ang pagtugon sa kalagayan ng ating kapwa ay isa pong halimbawa, isang konkretong halimbawa o patunay na tayo po ay nagiging pagpapala. Hindi lang po natin basta nakita ang pangangailangan ng maraming tao. Hindi lang tayo basta nag-iisip ng kalagayan ng iba. Hindi lang puro emosyon ang ating pinagagana. Minsan maraming tao nagsasabi, nakakaawa naman sila. Paano na kaya sila? Napakahirap talaga ng kanilang kalagayan. Ang tanong, meron po ba tayong ginagawa upang matugunan ang kanilang pangangailangan o ang kanilang kalagayan? Maganda nga po na ating palaging sinasabi sa mga tao na God will provide, may awa ang Diyos. Napakagandang statement po nito na siyang magpapalakas ng kalooban ng isang tao na sa mahirap ang kalagayan. Subalit, bukod dito, kung meron tayong mga konkretong pwedeng magawa na tulong para sa mga taong ito upang maibsan ang kanilang mga pinagdaraanan o kalagayan, ay mas mainam na tayo po ay magpakita sa pamamagitan ng gawa, hindi lamang puro salita. At sabi nga po, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, ito po ay patay. Kaya ang ating Panginoong Kristo, hindi lamang niya po nakita, kundi meron siyang ginawa. Tumugon po siya sa pangangailangan ng mga tao. Pangatlo pong puntos ay nakikibahagi sa buhay ng mga tao. Jesus involves in their lives. Sa verse 19, mababasa po natin doon,
na pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Nakakatuwa ng ating Pansokristo ay hindi lamang siya nagpagaling, hindi lamang physical needs yung kanyang binigyan ng atensyon, kundi maging ang kanilang emotional at spiritual needs ay tinugunan ng ating Panginoon. Nakisangkot si Jesus sa buhay ng maraming tao. Hindi lamang niya po basta binigyan ng pagkain at pinagaling ang mga tao, kundi holistic ang pagbibigay niya ng biyaya, no, sa mga tao. At nakakahanga po na siya po ay nagsilbing pagpapala yung kabuuan ng kanyang buhay. At makita po natin dito na ating Pansokristo ay nais niya talagang ibigay ang kanyang sarili sa mga tao, na maramdaman ng mga tao na naandyan siya, no, na handang tumulong at tumugon sa kanila. Hindi lamang nga po basta nagpakain, kundi pati ang kanyang puso, ang kanyang sarili ay ibinibigay niya sa mga tao. At napakaganda po iyon sapagkat sa ating nga pong pagtulong sa ating kapwa ay hindi lamang po tayo nagbibigay ng material o ng ano paman, kundi mahalaga po ay kanila din pong maramdaman yung ating presensya. Napakahalaga po iyon na yung ating panahon, yung ating presensya ay maramdaman nila o maranasan nila, no, kung gaano din sila kahalaga sa atin. Yun yung isa sa paraan na maganda nating magawa, na ini-involve natin yung ating sarili sa iba't ibang uri ng tao. No, siyempre, kikilalanin muna natin mabuti. Pero sa ating pagtulong sa ating kapwa, ay napakahalaga po iyon na kasama yung ating sarili na kanilang maramdaman na tayo ay maging pagpapala. Mga kapatid, ito po ay hamon sa ating lahat. Na tayo po inaasahan ng Diyos na magliwanag sa sanlibutan at magsilbing pagpapala. Sabi nga po, let your light shine before men. Paano? Dapat nating makita ang kalagayan ng iba. Dapat tayo po ay tumutugon sa pangailangan ng iba. At tayo ay nakikibahagi sa kanilang buhay. Muli, mga kapatid, tayo ay magsilbing pagpapala sa maraming tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa aking hatiin ang tinapay, gaya sa pampangibahagi ng sa salita'y aking natagpuan. Ikaw ang kalaging nabubuhay, ang katotohanan basbasan mo, tulad sa tinapay ng mata mo. Nasang kalayaang buhat sa iyo, ang kapayapa ay kakamtin ko. Amen. Pinakamamahal na mga kapatid, sa komunyon ng hapunan ng Panginoon, ay ating alalahanin na kanyang inibig tayo at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ating dinadaig ang buong iglesia na binili ng kanyang dugo, at sa kaniyang pangalan ay inaniyahan dito ang mga pinanganganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon.
upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom na hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa pribilehiyo, sa pagkakataon na kami po'y maging kabahagi at makatanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus. Kami, O Diyos, sa iyong pagintapatin at gamitin niyo ang mga elementong ito upang lalong mapagtibay ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At itaas ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Kristo at ang sabi sa kanyang salita, "Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo, nabuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos." Mga kapatid, ating tanggapin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ating itaas ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ang sabi sa kanyang salita, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may nanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo." Ating tanggapin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa pakikibahagi namin sa pagtanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus. Minsan pa, O Diyos, sa iyong ipinadama sa amin kung gaano kadakila ang iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, at patuloy niyo po kaming sinasamahan. At dalangin namin, Panginoon, gawin mo po kaming pagpapala at gawing matibay ang aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan.
Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang durunggawan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga saganang pagpapala. Ama naming nasa langit, purihin ka, Diyos, sa iyong kadakilaan sa amin. Salamat po sa kalakasan iyong binigay sa aming mga buhay at sa walang sawang pagkakaloob ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Narito po ang aming mga handog at kaloob na nararapat lamang po namin ibahagi sa inyo. Dalangin po namin na magamit ito sa pagpapalago ng iyong ministeryo. Ito po ang aming panalangin na may taos-pusong pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang bawat tao at ang buong daigdig na maging kanyang kaharian kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay nagkahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay binabahagi. Ang pagpapagaling ay binibigay sa mga may sakit at ang pagkain ay binibigay sa mga nagugutom. Ang liwanag ay binibigay sa mga bulag at ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inaapi. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing,
Salamat o Diyos sapagkat kayo ang Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na pinagmumulan ng pagpapala. Kayo ang Diyos na nagpapala sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sapagkat ipinamalas nyo nang kayo ay nasa mundong ibabaw ang kabutihan, ang pagtulong, ang pagtugon sa pangailangan ng nakararami. Kayo ay nagpagaling, nagpakain sa mga nagugutom at nagpalaya sa mga inaapi. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming buhay ay kakitaan at maging daluyan ng pagpapala sa bawat pagkakataon at sa maraming tao, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang buhay o ang pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin ay magamit upang kayo ay mabigyan ng kaluwalhatian. Maaninag, Panginoon, ang liwanag sa aming buhay, ang kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Alam namin sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin, sa bawat tao na amin pong nakakasalamuha at pwedeng makasalamuha, ay dahilan upang kami ay maging pagpapala sa kanila sa iba't ibang kaparaanan. Kaya nawa, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong salita ay magsilbing hamon po sa amin. Patuloy na kayo ang magbigay ng kalakasan. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa mga araw na amin pong haharapin, sa mga panahon na amin pong mararanasan. Dalangin namin, Panginoon, na kami iyong samahan at tunay ng aming buhay ay maging pagpapala sa nakararami, maging pagpapala sa bawat pagkakataon. Iunawa, Panginoon, ipagkaloob ang iyong pagpapala sa amin, iyong pag-iingat, ang iyong banal na presensya. Kami, O Diyos, ay iyong pangunahan at samahan sa panibagong mga linggo o araw na amin pong haharapin. Naway ipagkaloob mo po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na aming kailangan sa aming buhay. Salamat, O Diyos, at patuloy namin kayong pinupuri at pinapasalamatan. Pagpalain ka nawat ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawat subaybayan, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri.